Hi guys, I hope you're doing good. Kumusta po kayong lahat? Right now, I'm trying to open a new channel, yung RTV Lives Lessons. At ito nga pong video na ito, ginawa ko to para makapag-share po ako ng mga sarili kong pananaw, mga karanasan sa buhay na makakatulong po sa ating mga tagapanood. Bali, una po sa lahat, gusto ko muna pong magpakilala. Ako po si Rio Carandang. Dati po akong professor sa STI College. At nagtrabaho din po ako sa IT industry. At ito nga pong vlog na ito ay ginawa ko upang magbigay daan para kahit po paano makapagbigay ako ng mga sarili kong pananaw at mga opinion at mga paniniwala na sa tingin ko ay may kaunting ambag sa ating mga tagapanood pagdating sa mga desisyon sa buhay at mga pagtaang sa anumang karera na inyo pong naistahaki. So ang gusto ko pong talakayin ngayon ay itong mundo ng vlogging. Sa totoo lamang po, maging ako din ay kumbaga hindi naman instantly nagustuhan kong mag-vlog, kundi nagmula din ito sa mga panonood ko ng mga kasaysayan ng iba't ibang mga vlogger at kung paano binago ng vlogging ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng kanilang pagkakakitaan. At yan po ang isa sa mga nag-udyok sa akin para pag-umpisa po ako sa ganitong larangan ng pag-vlog. Dun sa isa sa mga sinusubaybayan ko na vlogger, talagang nagumpisa siya sa walang-wala hanggang sa sumikat siya at kumita siya ng malaki sa kanyang pag-YouTube. So, gusto ko pong umpisahan muna ang pagtalakay dito sa ano ba yung mga steps na aking ginawa. Unang-una, kasi sa totoo lamang po, hindi ako marunong sa mga ganitong pagsasalita sa camera at medyo awkward at kadalasan nahihiya ako sa paggawa pagsasalita sa camera. That's the greatest challenge for me, and madalas akong mental block, so hindi ko kaya talaga yung dire-diretso. So talagang lakasan lang ng loob itong pag-video. Kailangan gamitin mo yung camera para gawin na parang nakikipag-usap ka sa isang tao. Ganun daw po yung sekreto para maging natural yung pagsasalita mo sa harap ng camera. At yan ang unang-una kong naging challenge, kasi hindi naman tayo extrovert, or hindi naman yung personality natin is madaldal. So ako po ay isang introvert. So kumbaga mas preferred ko yung tahimik at mas preferred ko yung hindi magsalita. At ito nga para sa akin napaka-challenging na nito sa akin, na pinipilit ko yung sarili ko na makapagsalita sa video, sa camera, at makapagbahagi ng aking mga nalalaman. Ayan, so ang unang-unang ginagawa kapag nagpa-vlog daw, base sa aking natutunan, is in 1.5 kilometers, turn left. Yan. So ang una pong ginagawa kapag magba-vlog ka is kailangan meron kang topic na i-discuss. Yun ang una. And kailangan medyo nakatutok ka doon sa flow, sa thought process. So sa flow ng kung paano mo i-discuss ang isang topic sa channel mo or sa video mo. So, paano ba sisimulan or paano ba i-discuss yung topic na gusto mong sabihin? So, number one, kinakailangan maging malinaw sa'yo kung ano yung nais mong sabihin sa mga tao. Kasi kapag hindi ka malinaw mismo sa anong gusto mong iparating sa kanila, magiging mahirap yung pagbuo ng sentence para sabihin mo sa camera. Yun ang unang challenges. Pangalawa, mahirap maging natural sa camera kapag scripted.
So mas preferred yung impromptu, or mas preferred yung hindi ka kumbaga hayaan mo lang na yung thought process mo, or hayaan mo lang na yung iniisip mo is comes out to your speaking. So yun yung pangalawa. Pangatlo, alisin mo talaga yung hiya. So walang nagagawang mabuti yung nahihiya kang magsalita. Talagang kakapalan mo yung mukha mo pagka nasa camera ka, and kailangan hindi mo iisipin na yung video mo mapapanood ng mga maraming tao. Kasi sa mga kagaya ko na introvert, mahihiyain, hindi naman talaga masalita, kadalasan kinakabahan tayo kapag iniisip natin na mapapanood tayo ng maraming mga tao at baka tayo mabash. So ilagay mo na yun, tanggapin mo na yun sa sarili mo na mababash ka at mababash ka. So hindi naman makakatulong yung iisipin mo yung bakit na mababash ka lang. Kasi lahat naman ng tao, kumbaga kung may pagsisikap from your end na gawin ng isang bagay or matutunan ng isang bagay, i-bash ka man nila o hindi, walang bearing yon sa pagkatao mo para matutunan mo yung mga bagong skills na gusto mong gawin or gusto mong matutunan. So vlogging for me is magandang matrain mo yung sarili mo sa araw-araw na pag-iisip ng topic at pagsasalita sa camera. Inaaral talaga yan natututunan yung mga bagay pagdating sa sa pagbablog, natutunan yung mga ganong aspeto. Okay, mundo ng vlogging. Ang mundo ng vlogging is alam naman natin na sa umpisa talagang walang manonood sa'yo, madalang ang views or 0 views, upload ka ng video, pero mapapansin mo na hindi naman pinapansin ng mga tao, wala silang pakialam sa video mo. So yan yung mga unang frustrations ng mga vloggers. Hindi napapansin yung kanilang video, walang ganang manood. Minsan kahit ikaw mismo sa sarili mo nakokornihan ka sa mga pinagagawa mo. Like for example, sa mga video ko, ang unang critic yung sarili ko mismo. Napapangitan talaga ako sa mga una kong video. Pero yun ang challenging sa'yo. Ikaw mismo dapat maniwala sa video mo. Ikaw mismo ang dapat humanga sa video mo. Kahit napangit pa yan, dahil nag-uumpisa ka lang naman, yan yung dapat ikaw mismo magmo-motivate sa sarili mo para gawin yung mga videos, tapos i-upload mo lang, at yan yung makakatulong sa'yo para mapagpatuloy mo itong mundo ng vlogging. Ayan. So itong ginagawa kong to, kahit sa ngayon, kumbaga nagpa-practice din ako habang ginagawa ko yung vlogging. At alam ko maraming mali, maraming sablay. Pero sa katagalan, kapag lagi mong hinahasa yung sarili mo, lagi mong sinasanay yung sarili mo na magsalita sa camera, kumbaga kahit trying hard, matututunan mo ang isang bagay. Magiging natural ka sa pagsasalita mo, at hindi mo maiisip or hindi mangyayari na parang scripted ang lahat. Yan po. Pagka hindi ka masalita na tao, minsan yung way ng pagsasabi mo ng isang idea pangit pakinggan sa mga tao na bihasa sila sa mga, like for example, talkative person comparing sa isang introvert person. Pagdating sa pag-share ng idea, mas maganda yung kanyang, sa mga extrovert or sa mga sanay sa pagbablog, mas sanay sila, mas maganda yung construction ng kanilang sentences habang ginagawa mo ng ginagawang isang bagay, at napapractice ka mismo sa ganitong klase ng pagbablog, matututunan mo din yun eventually. So wala kang dapat pag-worry, or wala kang dapat ikabahala sa mga ganong
Sa mga ganon. Yan. So I don't know kung pagka 100 beses ko nang ginagawa to kung pangit pa rin, pero sabi move with the flow nga eh. So doesn't matter. Yan po. So I hope you learned something from sa mga I don't know how to say it. I hope you learned something sa mga na-share ko ngayon. And marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlog.